Kabataang Asyano, handa sa pagbabago. Magandang araw sa inyo, aking mga mag-aaral. Ako si Binibining Norin Nia Oquendo, ang inyong guro para sa araling ito. Ang ating paksa para sa araling ito ay ang implikasyon na dulot ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na nakapagbibigay ka ng sariling pananaw at obserbasyon sa mga implikasyon na dulot ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng panahanan at kultura. Tunghayan natin ang mahalagang terminolohiya na may kaugnayan sa ating aralin. Ang una, panahanan. Ito ay tumutukoy sa pamayanan o tirahan na kung saan nagagawa ng tao na maiakma ang kanyang sarili sa uri ng kapaligiran mayroon sa lugar na ito. Pangalawa, kultura. Ito ay mga tradisyon, kaugalian, paniniwala, selebrasyon at pamumuhay ng mga tao sa isang pamayanan. Pangatlo, implikasyon. Ito ang mahihinuhang magiging resulta o epekto ng ugnayan ng tao at kapaligiran. Pang-apat, vegetasyon. Ito ang mga bagay na nagmumula sa likas na yaman at ginagamit bilang materyales sa pagbuo ng mga produkto. At ang panghuli, industrialisasyon. Ito ang kalagayan ng ekonomiya na may kakayahan at kapasidad ng isang bansa na makalikha ng maraming produkto mula sa hilaw na materyales ng agrikultura gamit ang mga makinarya. Dito nagmumula ang sukatan ng kaunlaran ng isang bansa. Lina't palawakin pa natin ang ating nalalaman sa pamamagitan ng pakikinig sa awiting ito. Bahay kubo, kahit muntik, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, batang patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming minga. Alam kong kinalakihan mo na ang pagkanta ng awiting ito. Ngunit, ano nga ba ang kahalagahan ng bahay kubo sa kulturang Pilipino? Sinisimbolo nito ang uri ng pamumuhay sa bukid ng mga Pilipino, na siyang nagpapakita ng kanilang kasipagan at mahalagang ugnayan sa kalikasan. Tulad sa ibang bahagi ng Asya, ang uri ng panahanan nila ay nakadepende sa katangiang pisikal nito. Ang kulturang nabuo sa mga pamayanan ay nakaimpluwensya rin sa mga naging disenyo ng kanilang panahanan. Sa patuloy na pagdami ng tao, ay patuloy din ang pagdami ng pangangailangan ng kanilang ikinabubuhay at panahanan. Nagkakaroon ng tinatawag na land conversion na nagdudulot ng pagkasira ng tahanan ng mga hayop. Gumagamit ang tao ng mga teknolohiya upang baguhin ang kakayahan ng lupa at kapaligiran. Talakayin natin ang implikasyon ng katangiang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng panahanan at kultura. Panahanan at kultura sa Hilaga o Gitnang Asya. Taglay ng Hilagang Asya ang pagkakaroon ng mahabang panahon ng taglamig na nagiging dahilan kung bakit maliit lamang ang populasyon sa lugar na ito. Samantala, karamihan naman sa mga pamayanan sa Gitnang Asya ay matatagpuan sa matatabang tabing ilog at sapa na bumabagtas sa mga tuyong kapatagan. Kakaunti naman ang nanginirahan sa mga tuyong interior ng rehiyon. Kilala sa tawag na yurts ang tirahan ng mga nasa rehiyong ito. Ito ay animoy tolda sa gitna ng talampas. Dahil sila ay nagpapastol, hindi sila palagiang pumipirmi sa isang lugar, kung kaya't ang kanilang tirahan ay kailangang madali ang mailipat sa ibang lokasyon.
Panahanan at kultura sa Kanlurang Asya. Halos lahat ng mga nomadic pong pastol na naninirahan sa rehiyon ay mga Arabing Muslim. Sa kasalukuyan, dahil sa yamang nakukuha mula sa deposito ng langis, ay naging urbanisado na ang kanilang pamumuhay. Sila din ay gumamit ng yurts na yari sa manipis na kahoy at balat ng hayop bilang bubong. Ngunit sa kasalukuyan, ginagamit na nila ito tuwing mayroon ng pagdiriwang. Ang kanilang paniniwalang Islam ay nakaimpluwensya sa pagkakaroon ng konserbatibong disenyo ng kanilang mga panahanan. Panahanan at kultura sa Timog Asya. Karamihan sa mga bahay sa kanayunan ay maliliit at payak ang pagkakagawa. Ang putik o luwad na dulot ng matabang lupang ito ay hinuhulma at pinatutuyo sa ilalim ng araw upang maging ladrilyo o bricks at siyang ginagamit bilang materyales sa pagtatayo ng mga tirahan. Sa mga mas mauulang lugar naman, mas padalisdis at yari sa kawayan ang kanilang mga bubungan. Doon din ang mga dingding ng bahay. Mas mataas o angat din mula sa lupa ang bahay upang makaiwas sa mga baha. Ang kanilang arkitektural na disenyo ay nagpapamalas din ng kanilang paniniwala sa Hinduismo. Panahanan at kultura sa Silangang Asya. Dahil sa lawak ng sakop ng Silangang Asya, umusbong din dito ang maraming kultura. Bagamat magkakaiba man ang kultura sa buong rehiyon, ay binikis naman ang mga ito sa pamamayani ng kulturang Tsino. Umusbong din ang ilan sa mga uri ng panahanan at arkitekturang pagoda. Ang Silangang Asya ay naniniwala sa aral ng filosofiya, kung kaya't nakatuon ang disenyo ng kanilang tirahan sa pagkakaroon ng balansing ugnayan sa kanilang kalikasan. Panahanan at kultura sa Timog Silangang Asya. Naging kaugalian ng mga tao dito ang pagpapalipat-lipat ng pamayanan dahil sa agrikultura. Nilinisan nila ang isang lugar kung hindi na ito produktibo. Samantala, ang mga pamayanang nagpapatubo ng sapang palay ay nakapirmi na sa isang lugar. Ito ang nagbibigay daan sa pagyabong ng buhay at kultura ng pamayanan. Ang ikinabubuhay ng mga tao sa rehiyong ito ay ang pangangaso at pagtotroso. Kung kaya naman ang kanilang tirahan ay nakadisenyo na mas mataas bilang proteksyon sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng mga Asyano sa iba't ibang bansa sa Asya, naimpluwensyahan din nila ang isa't isa pagdating sa kultura at pagbuo ng iba't ibang klase ng panahanan. Sa kasalukuyan, nagiging mas moderno pa ang panahanan ng mga Asyano dahil na din sa pag-unlad ng makabagong teknolohiya. Alam niyo ba, popular na din sa mga Asyano ang pagbuo ng mga modernong condominium, apartment, bungalow, duplex, townhouses at iba pang estilo ng panahanan sa kasalukuyan. Tandaan, ang likas na yaman ay malaking tulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Asyano. Marapat na timbangin ang mga bagay na kukunin mula dito at magkaroon ng ibayong pangangalaga upang hindi din mawala ng tirahan ang mga hayop na siyang nakakatulong din sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Oh, naunawaan mo ba ang ating aralin? Mahusay! Handa ka na para sagutin ang mga gawaing nakapaloob sa inyong module. Alam kong kayang-kaya mo yan dahil ang kabataang Asyano laging handa sa pagbabago. Magkita tayo ulit sa susunod na aralin kasama ang inyong guro, Nining Okendo.